Magandang araw mga brad. So tayo magpe-prepare para sa ating biyahe papunta sa Quezon City. Tayo may meeting. So syempre habang biyahe, kailangan natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Recently marami akong nababasang mga messages sa group chats about mga checkpoints. May nanguhuli ba? Ano ang mga kailangan gawin kapag may checkpoint? Mga nakaraan, marami na rin ako mga na-encounter ng mga checkpoints. And meron tayong mga kasamahan na dumaan din sa mga checkpoint, lalo na sa Rizal, sa Marilake. Meron akong kilala, yan si Night Owl Vlogs, na i-share niya sa amin kung ano yung mga na-experience niya during that checkpoint encounter. Dito sa Marikina, ang mga nagche-checkpoint is yung mga local police, yung mga traffic management officers. So dito wala naman kasing MMDA. Share ko lang yung experience ko. Ako nung pinara kami, susunod lang naman tayo, huwag tayong kabahan. Kasi as long as wala naman tayong ginagawa, susunod lang naman tayo sa patakaran about checkpoints. So, pag pinara tayo, tigil tayo. Kung may hinihingi sa atin like lisensya or documents, ipapakita po natin. And speaking of license, ako, ito pa rin naman yung aking stand about this. Kahit na naka-electric motorcycle tayo, mapa L3 or mas mababa, mas maganda pa rin yung meron meron tayong driver's license. Bakit? Kasi syempre, bago ka makakuha ng driver's license, meron kang exam. So, meron kang mga test, practical test. And malaking bagay po yan. Kasi syempre, kaya ka nga kumukuha ng test para maging familiar ka ano ba yung mga policies sa kalsada. Wala namang perfect na driver, no? So, kahit ako naman, may mga pagkakamali rin naman ako. Pero not to the point na susuway ka sa mga policies ng kalsada or sa traffic rules. Siyempre, tulad ng mga one-way, obstruction, magpa-park kung saan-saan. So, siyempre, yung mga ganyang bagay, hindi na dapat natin ginagawa. Dapat aware tayo. Kasi tayo, as mga consumers, tayo ay gumagamit lang din ng sasakyan at ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege lang. Hindi po yan karapatan. Going back sa checkpoint, normally pag nakita nilang electric motorcycle ang dala mo, pinalalampas ka talaga. No? So siguro mga thrice yung nangyari sa akin yan. Nung nalaman nilang electric motorcycle, pinalampas nila ako. So ang mga na tigil talaga ng matagal doon is yung mga conventional scooters and motorcycles. Pero kung kailangan mong ipakita yung document na nagpapatunay na ikaw ang legit or yung legal owner ng inyong electric motorcycle, pakita natin like yung mga invoice, mga certificate of ownership. Teka, meron akong nakitang traffic enforcer, meron pang motor. Makahabulin tayo nito, no? Pero syempre, wala naman tayo kasing ginawang mali. So, tuloy-tuloy lang. Ito, tulad nito, mga MMDA enforcers. So, nandyan sila to manage the traffic. Hindi ka naman nasangkot sa accident. So, huwag tayong kabahan, no? So, hayaan natin na gawin nila yung trabaho nila. Tayo din ay sumunod naman sa batas trapiko. Teka, si Kuya Aerox nagmamadali, no? So, baka late na rin siya. So, pareho tayo, late din tayo na sa meeting. So, hayaan lang natin. So, tuloy lang natin ang ating usapan. Share ko na lang din bakit ako bumili ng AIMA A500. Ang AIMA A500 ay categorized na under LTO and DOE as L3. So technically, marirehistro na siya. Siguro tuloy natin later. No? So nandito na ako sa opisina ng SK Zik. So shout out po sa SK Zik. At alam ko naman sa inyo, iba sa inyo may mga sasakyan. So i-promote ko na rin ang SK Zik Synthetic Lubricants, a product of SKN Move, the global leader in synthetic Group 3, Group 3 Plus base oil manufacturing. Sa SK Zik, nakasynthetic ka na, sulit ka pa. So, very affordable, high quality synthetic lubricants para sa inyong mga engines, mga internal combustion engines. I'd like to take this opportunity na rin, no? Pa-support po ng aking channel by hitting the like and subscribe button po. So, yun, going back. Dito na tayo sa kalsada. So yan. So we're passing through mga national highways, no? So hindi naman ako talagang bumabaybay sa mga national highways. More on dumadaan lang, as in pass through lang siya. Sa mga nagtatanong, meron na bang ORCR ang AIMA A500? As per mobility, nasa LTO na lahat ng documents and waiting for LTO na lang po to process and release our ORCR. Teka, pinapara ata ako. Ay hindi, tinuro lang ako na umabante na daw kasi puno na kasi sa likod.
So yan, tatawid po tayo. And ayan, may mga MMDA, mga enforcers. Pop, 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 pop. Teka, paparahin. Hindi tayo paparahin, bossing. Siyempre, susunod tayo eh. Diba? Wala naman tayong ginagawang mali. Hindi naman tayo tumigil sa pedestrian lane or tumigil sa yellow box kung saan hindi talaga pwedeng mag-park ang kahit anong sasakyan po dun sa yellow box na yan or sa pinaka-intersection. So, kung ikaw ay nagdadrive ng isang electric motorcycle, kailangan meron kang driver's license, meron kang documents kung wala pa talagang rehistro. Next is kailangan mong magsuot ng proper gear like yung ating proper motorcycle riding helmet. Sa mga bago pa lang na nagmumotor, ay suggest po, pasok po tayo sa riding school. Tulad nung sa Ride Academy or sa Honda Driving Center. Actually, maraming driving school na pwede tayong pasukan para matuto at makakontribute sa safety ng ating kapwa riders din, no? So to summarize, pag may mga checkpoint at tayo po ay electric motorcycle owner, huwag po tayong kabahan. So laging meron tayong dalang proper documents, nakasuot tayo ng proper gear, huwag po tayong magchichinelas of course. So as much as possible naka long pants para syempre ano rin yan safety rin po yan. At as much as possible, kailangan po may driver's license. So yun po yung pinaka-advice ko po, no? Kasi gusto natin i-promote ang electric motorcycle sa atin. And kahit anong gawin natin, papunta na po tayo sa electrification. Nakatipid ka na, nakatulong pa tayo sa environment. Siyempre, zero emission. And kung bakit ako gumagawa ng mga vlogs na tulad nito and promoting electric motorcycle, because ito ay makakatulong sa ating mga Filipino consumers economically and of course socially. Dahil sobrang dependent na rin tayo sa fossil fuel, sa gasoline, sa diesel, and hindi natin control ang global prices. So tumataas, so naapektuhan din yung pamumuhay ng bawat Pilipino sa electric. At least medyo makakaginhawa po sa atin ito. Electric motorcycles need not to be boring. And nakakatuwa dahil nag-grow ang electric motorcycle industry. Ang daming mga global brands pumapasok sa Pilipinas po ngayon kung alam nyo lang po. At makikita nyo rin po actually yung mga list of brands and their motorcycles sa evindustry.ph. So makita nyo po lahat ng information about that. So dito ko na lang po muna tatapusin and I hope po natuwa po kayo sa ating small talk about how to deal checkpoints. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po sa pagsama sa ating biyahe.